mula sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya o Diyos, dalangin ko po, Ikaw po magpapala sa amin, Panginoon, ngayong maga. At gamitin mo po ang inyong mga salita na aming pag-uusapan. Padalhan mo kami ng revival mula sa langit sa pamagitan ng inyong mga salita, Panginoon. At itago mo po ako sa inyong likuran upang ikaw ang may taas, maluwalhati sa araw na ito, Panginoon. Kaya pagpalay mo po kami, Panginoon, kung mayroon man sa aming kalagitnaan na hindi pa nakakatiyak ng langit at buhay na walang hanggan, Panginoon. Kausapin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. At dalain ko, ano man ang mga bagay na maging hadlang ngayong umaga sa inyong mga salita, linisin maming puso, Panginoon, at gawin mga nakakalugod sa inyong harapan ngayon. Patawad ano man aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. At Lord God, patuloy kang kumilos sa amin kalagitnaan ngayong gabi, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon. Kaya ikaw po magpapala sa bawat isa hanggang maabot ng ang inyong mga tinig ngayong umaga, Panginoon. Pagpadala ka ng revival, Panginoon. Magligtas ka mga kaluluwa ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat at linisin maming puso, maging malinis na sidlan upang yung mga salita, Panginoon, makadaloy sa aming mga puso, Panginoon. Ang patawad sa aming salanan, ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. The story here is the story of Goliath and David, no? And Goliath, makita natin dito, challenge the people of God, no? And only David, no, the young boy, accept the challenge of this giant. Amen? Kaya mga kapatid, no, giant ito, si Goliath. No? Kaya sa buhay natin, kapatid, no, mayroon tayong mga challenges na dumarating. Ano? Every day sa buhay natin, we have a different challenges na dumarating sa buhay natin. No? Giants, mga kapatid. We face giants every day, mga kapatid. As a people of God. But this shepherd boy accept the challenge. Amen. Accept the challenge. Amen. He never quit, mga kapatid, to face the giant, mga kapatid. Kaya makita natin sa verse 28, no, is another challenge to his brethren, no? No? Ang sabi niya sa verse 28, nung ating nabasa, ang kanyang kapatid na si Eliab. Amen? Napapansin natin. 28. And Eliab said, his brother, his eldest brother, amen, heard when he spake unto the men, and Eliab angered was kindled against David. And he said, why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see. Amen. Yung kanyang kapatid. What a challenge. Amen. No? Ng kanyang kapatid. Amen. No? Minsan, marami tayong mga challenges sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Sometimes, our family, loved ones, hindered us on those challenges. Amen? No? Minsan yung mga kasama mo pa, no, yan pa ang dahilan na ma-discourage ka. Amen? Makita natin ang kanyang kapatid, instead na siya ay mag-encourage kay David, ay dinidiscourage ni Eliab si David. Amen? Pinagalitan pa. Amen? Makita natin yung sama ng loob ni David sa kanyang kapatid. Amen? Oo. Maybe sa kalagitnaan ng mga tao ito. No? Pinahiya pa si David ni Eliab. Ano sabi diyan? Sabi ni Eliab kay David, David, bakit nandito ka?
Bakit mo iniwan yung mga tupa doon sa wilderness? Oo. Dapat doon ka na lang sa bundok. Hindi ka ba nasisiyahan doon sa mga ginagawa mo doon sa bundok? Nakasama mo yung mga tupa. Bakit mo iniwan ang mga tupa doon? Kukunti na lang ang mga tupa natin, tapos iiwan mo pa. No? At makita natin, ano? Bakit ka nandito? Amen. Pero sabi ni David, wala bang dahilan? Amen. Is not a cause. Wala bang dahilan kung bakit ako narito? Amen. No? Is not a cause. Amen. Kaya mga kapatid, no, may mga challenges sa buhay natin, kapatid. No. May dahilan, no, kung bakit tayo sa simbahan. May dahilan, kapatid. We are not wasting our time. Sa mga unsaved, makita nila ang ating ginagawa, we are wasting time. Pero sa atin, there is a cause. May dahilan kung bakit tayo nandito. Amen. May dahilan. Oo. Hindi tayo basta-basta pupunta lang dito na wala namang dahilan. Amen. Kaya dapat laging may dahilan kung bakit ka pumupunta sa simbahan. Amen. Ano kaya ang dahilan ko? Amen. Basta ako doon magpakita sa simbahan? Hindi po. May dahilan, kapatid. Amen. Laging may dahilan kung bakit tayo nandito sa simbahan. Amen. Kaya nga sabi ni David, is not a cause. Amen. May mga challenges. Amen. Oo. Akala natin pagkatapos tayo naligtas, okay na. Amen. Number 1, persecutor, mamahal natin sa buhay. Yan ang magadlang sa atin, magsimba ka. Amen. Bakit ka nagbibiis ng ganyan? Amen. Para kang manang. Amen. Marami pong mga persecution. Ito ang nangyari kay David. No? Ito pa, si Saul. No? Sa verse 33, chinyalins na naman sa ni Saul. Verse 33. And Saul said unto David, Thou art not able to go against the Philistine to fight with him. Thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Amen. What discouragement. Amen. Marami tayong discouragement. Bago pa dumating ka sa higante. Amen. Marami ng mga maliliit na higante. Amen. Oo. Ang iyong makasalamuha. Amen. Hindi pa niya nakalaban si Goliath. Ito na naman si Saul. Hindi mo yan kaya, David. Hindi mo yan kaya, Tutoy. Mga ganyan, mga style niyan, no? Kung sa Tagalog, hindi mo yan kaya, Tutoy. May gatas pa ang labi mo. Ay, naku, uwi ka doon, balik ka doon sa bundok. Amen. What? Discouragement. Yun ang sa Tagalog eh. Oo. You're a youth. Pag tinagalog mo, may gatas sa labi. Amen. Uwi ka nga doon. Makita natin. Sabi ni Eliab, pupunta ka rito para manood ng laban. Amen. Uwi ka doon. Padating kay Saul, naku, wala. Hindi mo kaya. Pero sabi niya sa verse 34, sabi ni David, verse 34, And David said unto Saul, Thy servant keep his father's sheep. And came a lion of bear and took the lamb out of the flock. Amen. Makita natin? Makita natin si David, sabi niya kay Saul, amen. Sabi niya, tingnan niyo ang aking experience. Amen. Tingnan niyo ang aking training kung bakit ako narito. Amen. Yung mga tupa, yung mga tupa na aking inalagaan, tinatangayan ng leon ng mga lobo. Nandoon na sa bibig ng leon, pero kaya kong agawin yan. Iligtas ang mga tupa. Amen? Kaya ko rin harapin yung taong ito. Sa English, uncircumcised giant. Amen? Kasi pag tinagalog natin, mahirap. Mas maganda English lang. Amen?
Oo. Yan sabi ni David kay Saul. Ano sabi ni Saul? Next verse. Sige niya. Verse, ano ba yan? Verse 35. And I went out after him. And Saul and David. And David said unto Saul. At sabi rito, sabi ni Saul, patnubayan ka ng Diyos. Amen. No. Ngayon, the following verses, pinasuot sige, sabi ni Saul, no, samahan ka ng Diyos dyan. No. At ang makita natin sa the following verse, pinasuot ni Saul ang mga uniforme pang dirigma. Amen. Maganda siguro mga uniform niyo. May mga star, may mga lahat-lahat na ng mga kalasag, pang dirigma. Pinasuot na kay David. Amen? Nung sinuot ni David, hindi komportable si David. Amen? Oo. Kasi mabigat. No? Bigat. Anong ginawa niya? Hinubad niya. Oo. Hinubad niya. At ang ginawa niya, namulot siya ng mga bato. 5 bato. Bakit 5? Kasi 5 sila magkapatid. Amen? Oo. At nilagay niya sa supot at kanyang nilabanan. No, si Goliath in the name of God. Amen. Yan po. Sa madaling salita, in verse 51, amen, nagtagumpay, no, si David, in verse 51, ito na ang end ng kwento. And therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword and drew it of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. When the Philistine saw their champion, they fled. Amen. Yan po, ano? Ang nangyari, maraming pangungutya, maraming napahiya si David. Maraming mga hadlang sa maraming mga challenges na kanyang naranasan, at ang pinakamalaking challenges, yan po ay si Goliath. Amen. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, habang tayo nabubuhay, maraming mga challenges na dumarating sa buhay natin. Amen. Oo. Accept challenges in every situation. Amen. May darating na challenges. Kung hindi ngayon, bukas, next month, may darating na mga challenges. Kaya salamat, si David ay mayroon siyang training. Naasa siya sa pagharap ng mga challenges doon sa bundok. Amen? Kaya mga kapatid, kaya nandito tayo sa simbahan, mga kapatid, tayo ay lumakas, tumibay sa ating panampalataya sa pagdating ng mga challenges sa buhay, ay nandoon. Kaya mong patagumpayan. Amen? No? Kaya ganun. Habang inaaral ko pa lang, dumarating na ang mga challenges. Amen? Oo. Nahihirapan kami kanina rito eh. Amen? Yung nasagasaan naming aso, sinugod na ko rito kanina. Amen? May kamera pa. Amen? Pinakamera pa eh. Amen? Kaya wala siyang marinig. Because I feel sorry. Yan lang, ano? Wala siyang Amen? Kamerahan siguro ko, akala niya siguro, babakbakan ko siya. Ganun. No. Oh. May mga giants. Isipin mo, sabi ko, inaaral ko pa lang. Kagabi, inaaral ko pa lang. Title pa lang kagabi. Oh. Paglabas namin, nakasagasa na kaagad. No. Kaninang umaga, magsisimula na ng service. Iyon na. Amen. We have
so many giants in our lives. Different kinds of giants that we face today challenge us, mga kapatid. But we need to face those kind of giant in the name of God. Amen. Kaya mga kapatid, no, salamat sa Panginoon. Sino ba si David? No. David is a simple man like you and me. Amen. So dito ating maminsahe na, no? Sana makuha na lang ng 30 minutes pala ito. Sige. Ang title na minsahe natin ngayon, mga kapatid, no? Minsahe, God used David to kill that giant. Amen? Ginamit si David, no? Ng Panginoon. Amen. No? Marami nang umatras. Marami nang nag-quit na harapin si Goliath. But David never quit. He fight for a cause. That's what we need today. We fight for a cause. Amen. So mga kapatid, dapat kung nag-quit si David, hindi siya nagamit ng Panginoon. Amen. At makita naman natin si David. No? God promote David. Amen. So makita natin ang mensahe natin ngayon. Ang title ng mensahe natin ngayon, The Kind of People in the Church God Uses. The kind of people God uses. Ito ang kailangan natin katulad ni David na isang tao, isang lalaki, isang babae na pwedeng gamitin ng Diyos. At pwede ikaw at ako pwedeng gamitin ng Diyos in spite of persecution, in spite of trials, in spite of hindrances, along the way to face giant. Pwede tayong gamitin ng Diyos. Nasa gitna ng mga pagsubok. Amen? So makita natin, siya number one, the kind of people God uses. Number one, the ordinary people. Amen. Hindi naman sa katulad ni Eliab, mga sundalo. Mga kapatid niya, mga sundalo, mga kapatid ni David. Siya ay ordinaryong young people. Young people pa. Ordinaryo lang. Amen. Oo. Kaya kasabi ng kanyang kapatid, oy, uwi ka nga, alis ka nga dyan. Isyoso ka pa rito. Balik ka doon sa mundok, yung ating mga tupa doon. Pinabayaan mo. Ordinaryo. Amen. Kung senador yan si David, sasabihan mo bang ganyan? Hindi pwede. Si mayor, hindi pwede. Mayor, alis ka nga dyan. Hindi pwede. Amen. May bodyguard yun eh. Si David, ibig sabihin, ordinary people. David is an ordinary people like you and me na pwedeng gamitin ng Diyos to kill those giants in your lives. Amen. Kaya mga kapatid, no? God is ordinary people. May kanta niya, no? Hindi ko lang nakuha yung kanta, no? God is ordinary people. Amen? Ginagamit ang Diyos. Ang Diyos gumagamit ng mga ordinaryong tao. Amen? Hindi niya ginamit ang mga politician, mga matalino, mga magaling. Baka magyabang lang. Amen? Ibig sabihin, pwede tayong gamitin ng Diyos kahit tayo ay isang ordinaryong tao lamang. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay ordinaryong Kristiyano lang ako sa simbahan, ordinaryong miyembro lang ako sa simbahan. Mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin yan, kapatid. Pwede tayong gamitin ng Diyos as an ordinary people of God. Like David is an ordinary young people. Amen.
Hindi siya engineer, hindi siya accountant, mga kapatid. Hindi siya politician, mga kapatid. Hindi siya famous na tao, hindi siya sikat na tao. Siya ay ordinaryong tao lamang, kapatid, like you and me. Pero ginamit siya ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo, ordinaryong membro lang ako. Amen? Bago lang akong miyembro. Wala pa akong alam sa Bible. Amen? Hindi pwede. Amen? Pwede kang gamitin ng Diyos, katulad ni David. No, na marami nagpe-persecute, marami nagagalit. Amen? No, pinagtatawanan tayo, kapatid. Si David, pinagtatawanan. Uwi ka nga doon. No, may gatas pa yung labi mo. Nanonood ka lang dito ng laban. Amen. Pero makita natin, David accept challenge. David is an ordinary young people, pero ginamit siya ng Diyos to kill that giant, mga kapatid. Amen. So makita natin, pwede tayong gamitin ng Diyos. Sa Diyos, walang ordinaryong tao. Oo. Pag ikaw ay anak ng Diyos, you are special to God. Amen. Sa sanlibutan, tayo ay mga abalamang. Amen. Sa panahon ngayon, kapatid, pag ordinaryong tao ka, hindi ka papansinin. Amen. Pag wala kang status symbol, amen. Wala. Hindi ka papansinin. Amen. Kahit nga pastor ka sa probinsya, yung pastor doon, nagbibisikleta, walang pumapansin sa kanya. Amen. Kasi ang mga tao tumitingin sa status, ng kalidad, ng abilidad, ng posisyon. Pero ang Diyos hindi tumitingin dyan. Ang tinitingnan ng Diyos, yung ating mga puso, mga kapatid. Kahit tayo ay isang ordinaryong tao lamang, ordinaryong membro lamang, hindi ikaw ang preacher, hindi ka usher, hindi ka, wala kang tungkulin sa simbahan, pero pwede kang gamitin ng Diyos, like David. Amen. Tingnan sa Matthew chapter 4, verse 18. Matthew 4, verse 18. And Jesus, walking in the Sea of Galilee, and the two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting their net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, Follow me, I will make you fishers of men. Amen. In verse 20, and straightway left their net and followed him. And going from hence, he saw the two brethren, James, the son of Zebedee, and John his brother, in the ship with Zebedee his father, mending their nets. And he called them, and they immediately left their ship and their father, and followed him. What ordinary people. What ordinary fishermen. Pero mga kapatid, si Simon, si Andrew, si James, si John, natagpuan ng Panginoon, kapatid, na sila ay mga taong, ordinaryong mga tao, sila ay hamak lamang na mangingisda, ngunit tinawag ng Diyos sa gawain. Amen? Hindi ba kayo magtaka dyan? No? Praise God kung tayo professional, engineer, architect, mga kapatid, businessman, praise God for that, mga kapatid. But the Bible says, God called these ordinary people to serve. Amen. Ginamit siya ng Diyos sa kanyang gawain. Amen. Makita natin, ginamit siya.
Fishermen. Amen. They were fishermen. Look at the apostles. Amen. Only Luke and Paul were professional. Si Dr. Luke, physician. Si Paul, mga disciple ng Panginoon, abogado, Chief Justice, si Paul. May kalidad, may profesyon, may tungkulin, may posisyon sa gobyerno. But other disciples, they were ordinary people, ordinary fishermen. But God called them in the ministry, to work in the ministry, mga kapatid. And those apostles used by God, those are ordinary people, kapatid. They turn upside down Jesus Christ. They turn upside down the world for Jesus Christ. Kaya nga nakarating ang Ebanghelyo dito sa atin, sa Pilipinas, hanggang dito sa ating lugar, because of these apostles, mga kapatid. They surrender their life to the Lord to serve Him. God called them, kapatid. They were ordinary people. Amen? No? Ignorant, yung sabi ng mga tao doon kay Peter. They were ignorant. No? Pero makita, mga kapatid, Peter was ignorant. No? Kasi pag fisherman ka, no? Pag ikaw ay fisherman, ibig sabihin, medyo, kung nakapag-aral ka, kunti lang pinag-aralan mo. Oo. Fisherman eh. Kung nag-aaral ito, lagi ito sa, outstanding ito. Lagi sa labas. Outstanding. Ano yung honor mo? Outstanding. Bakit? Lagi ka sa labas. Kaya hindi nakapasa. Outstanding. Lagi nakatayo sa labas, wala sa classroom. Kaya pagdating ng graduation, wala. Amen. Hindi nakapasa. Outstanding palagi. Ito ang nangyari. Fishermen ang kalalabasan. Amen? No? Alam mo na ang fishermen. Amen? No? Walang aircon. No? Hindi siya nagtatrabaho sa aircon. Mainit. Maamoy ang dagat. Amen? Amoy isda. Amen? Amoy tuyo. Itong mga taong ito, pero ginamit ng Diyos. Amen? Hindi ko naman sinasabi, pag amoy tuyo ka na, pwede ka nang gamitin. Look at Peter. In Acts 2:41, he preached one sermon, 3,000 got saved. In Acts chapter 4, he preached again, 4,000 and 5,000 got saved and baptized. Amen. Sipin mo yan. One sermon lang. 3,000 saved and baptized. What a great preacher. Peter was ordinary fisherman. But God used him tremendously in the ministry. Mga kapatid, itong sinabi ni David, itong mga sinabi ng mga fishermen, challenge us na pwede tayong gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Amen? Kahit tayo ordinaryong tao lang. Amen? Pwedeng gamitin ng Diyos. Naalala niyo ang bata sa John chapter 6. The lad, the young boy, amen, who gave his 5 loaves and 2 pieces to Jesus. Amen? Ordinaryong bata lang yan, kapatid. Hindi yan anak ng mayaman, hindi yan anak ng politician, yung batang ito, kapatid. But God used him to form God's miracle. And that's why mayroong account sa Biblia that Jesus fed 5,000 men only. Men lang, 5,000. Ay mga ladies pa. Oo. Malakasing kumain. Plus pa mga bata, malakasing kumain. Mga 25,000 multitude, sabi ng Biblia. Pero, napakain. Gumawa ang Diyos ng milagro. Because this young boy,
Amen? Used by God. There is a lad. Amen? Walang pangalan, kaya nakalagay, there is a lad. Isang batang musmos pa yan, young people. Ay, lad eh. Naliit pa. Junior. Pero ginamit ng Diyos. Amen? Para sa gawain. Amen? Para mag-perform ang Diyos. Amen? Marami rin doon mga tao, may mga adult, may adult ladies, may adult men, doon sa lugar. Napakarami. Pero mga kapatid, yung batang ito ay willing siyang mapagamit sa Panginoon. Ordinaryong bata. Pero makita natin, ginamit siya ng Diyos. Kahit saan na gospel, nandyan ang pangalan ng bata. Dalad. No. Kaya nga walang pangalan. Amen? Kasi pwede ikaw gamitin din ng Diyos. Amen? Pwede ang palit ng pangalan dyan, pwede ikaw gamitin ng Diyos. Amen? Hindi natin alam ang whereabouts, sino ang parents nito. Kapatid, basta ang malaga, may bata na ginamit ng Diyos na isang ordinaryong bata, pero pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi sa edad, hindi sa posisyon, pwede ka magamitin ng Panginoon. Amen? Makagawa ng Diyos ng milagro. Amen? Kaya pwedeng mga young people, pwede yan sila magamit ng Panginoon. Amen? Oo. Katulad kahapon, no? Sinundo namin ng mga bata. Oo. Doon na pala malayo. Amen? Mga 1 oras papunta pa lang doon. 1 oras din pabalik. Amen? Pinagtiyagaan nating sunduin. Amen? Oo. Papasok kami doon sa subdivision. Ang liit-liit pa ng lugar. Kailangan i-atras mo pa yung mga motor bago ka pumasok. Oo. Ay kung may mga aso pa yan, lumabas, tapos. Kaya mga kapatid, no? Pwede tayo gamitin ng Panginoon bilang ordinaryong mga tao lamang, mga kapatid. Amen? God uses ordinary people to win the lost. Amen? Alam mo ba ang ordinaryong mga tao? Ordinary people are obedient people. Amen? Alam mo ba ang mga ordinaryong tao? No? Madali mo silang turuan. Amen? Pag ordinaryong tao lang, madali mo siyang maturuan. Pero pagka yung maraming alam na, ikaw ang turuan yan. Oo. Lagi yan siya ang magaling. Oo. Lagi siyang may diskarte. Pero ito, ordinaryong tao lang. Madali silang sumunod. Amen? Madali silang utusan. Amen? No. Pag ordinaryong mga tao, madali lang. Mag-igib ka nga ng tubig. Iigib agad yan. Nagugas ka nga ng pinggan. Oo. Naibiro mo, kami dito, pag nagugas ng pinggan, may raffle pa. Amen. Oo. Nung Sunday, nagpa-raffle pa kami. Oo. Guha kayo ng number. Gusto pa nila ako isali. Hindi ko, lagi na ako nagugas dito pag wala kayo. At pag naiwan kayo, ako nagugas dyan. Huwag niyo ako isali. Nag-raffle pa. Ang nanalo ay sino nanalo Sunday? Ha? Si Michael ang nanalo. Amen? Talaga no, pag nasiwerte ka. Swerte. Siyang gumawa ng number, siya rin nakabunot. Biro mo yan. Ginagamit ng Diyos, kahit ordinaryo. Kahit walang raffle. May pabunot-bunot pa eh. Amen. May gagawa pa tayo ng rulitas dito. Amen. Hugas lang ng pinggan yan. May rulitas pa. Amen. God use ordinary people. Amen. No? Kaya mga kapatid, no? Madali silang sumunod. Kita mo yung fisherman, si James, si Peter.
Sabi, follow me, I will make you fishers of men. And immediately they left their net and followed him. Ganon din si James at si John, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, follow me, I will make you fishers of men. And immediately and straightway, kapatid, they left their father and their net and followed him. Amen. Biro mo yan, si tatay niya iniwan. Amen. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. Amen? Pwede tayong gamitin ng Diyos sa soul winning. Amen? O, pwede kang gamitin ng Panginoon. O, kahit hindi mo alam paano mag-soul winning, pwede kang gamitin ng Diyos. Sa Bible studies, pwede. Amen? O, nung kami, nung last Friday, ang aming topic, motivation. Amen? Motivation. Para maglingkod sa Diyos. Amen? Yan po pwede tayong gamitin ng Panginoon. Pwede tayong gamitin ng Diyos sa discipleship and Bible study. Sabi ko nga sa aming mentoring, isa lang ang i-Bible study mo every week. Amen? Huwag kang matakot pag may nagtanong. Maghanap ka ng mga tao na hindi na kayang magtanong. Amen? No? Si Pastor Alan nga kasi ang technique niya para hindi na magtanong, doon siya sa ilalim ng LRT. Yung mga nagra-rugby doon, sinisiran niya ng salita ng Diyos. Pag uwi, kahit sabi, may tanong kayo? Wala. Paano blankong utak puno ng rugby. Paano magtanong yan? Mamili tayo. Amen. Sa soul winning, sa aming Bible school dati, nag-soul winning kami, doon kami, sa mga rugby boys. Amen. Pagkatapos manasiran, baptize agad, sasama. Pagkatapos baptize, wala nang tanong. Amen. Oo. Pwede tayong gamitin ng Diyos. Huwag kang matakot sa tanong. Pag may nagtanong, ayan ang ating topic next week. Tandaan mo yung tanong mo, yan ang ating pag-usapan. Kundi safe ka na naman, magkita na naman kayo. Kaya magtanong-tanong ka na kung anong sagot. Pagbalik, amen. Oo. At sa kauli-ulian, madala mo, madisciple mo, kapatid. Oo. Kaya hindi, pwede tayo magamit ng Panginoon sa soul winning, sa Bible studies, pwede tayo magamit ng Diyos. Amen. Oo. Meron nga kaming kapatid, hindi marunong mag-share. Lang partner ko dati sa soul winning, hindi marunong mag-share. Oo. Pero mga kapatid, ginagamit siya ng Diyos. Yo. Sabi ko, Brad, may nagbabasketball. Pahintuin mo muna ang basketball dahil ako ang magtuturo. Kaya niya pahintuin yung basketball. Tigil mo na kayo maglaro. Mayroon na kaming ibabagi. Biro mo yan, nagbabasketball, young people, ihintuin niya. Pahintuin niya. Amen. I-share. Pwede siya. Hindi siya marunong mag-share. Mayroong isi-share sa inyo na mahalagang bagay. Si Brother Bong. Brother Bong, pasok. Minsan di pa ako nakahanda. Oo, ang matindi, pinasok namin ang barangay chairman, barangay hall. May meeting ang barangay at kagawad at mga sekretary. Oo. Sabi ko, Brad, pahintuin mo ang meeting. Ako'y magsishare. Ay, kap, sanay lang. Meron na kaming pinakamalaga ito. Mas malaga pa yan sa pinag-usapan ninyo. Brother Bong, pasok na. Turo ka na. Magandang umaga. Sorry sa inyong mga pamaning kami sa pagdisturbo. Kami may bagay lang. Saglit lang to. Kailangan nyo ng kaligtasan. Ligtas. Amen. Hindi siya marunong mag-share. Ikaw ang tawagin niya. Pero marunong siya magpahinto. Kahit ano. One time, sumakay kami ng bus, ng jeep. Sakay kami ng jeep. Pagdating na sa area, Biko, bayad ka na. Wala akong pera. Sabi ko, wala na akong pera. Biko, ito ang gagawin mo. Pagbaba natin, kasi nakabarong kami, hindi kami paniwalaan na walang pera. Sabi ko, pagbaba mo, sabay bulong sa driver. Sabi mo, pasensya ka na lang, wala kaming banta.
Magugulat yung driver kasi nakababa na kami. Tsaka kami nagpaalam na wala na kaming pera. Amen. Kasi akala niya nakahingi. Sabi ko, Brad, nakahingi ka ng pamasahe natin. Wala. Akala ko ikaw humingi. Yun. Ay wala kaming dala. Ang pera namin, 5 pesos. Kulang pa. Amen. Kaya yung ginawa namin, pagbalik, sabi ko, hindi, ito na lang gawin natin. Ibili natin ito ng Skyflex. At lakad tayo papunta doon sa San Andres. Yun. Kwentuhan kami, masaya. Marami na ligtas. Amen. Walang pera. Nag-soul winning. Nakabarong. Amen. Kaya mga kapatid, pwede tayong gamitin ng Diyos sa soul winning. Oo. Ordinary people, pwedeng gamitin ng Diyos sa pagbibigay. Amen. Oo, pwede tayong gamitin ng Diyos. Ay, ordinaryong tao lang ako. Oo. Sila na lang magbibigay. Alam mo ba, mga kapatid, sa aming church, oo, may nagbigay, 10,000. Walang pangalan. Oo. At hinanap talaga kung sino ang nagbigay. Nagbigay ng 10,000. Oo. Na-discover namin ang nagbigay, driver ng tricycle. Nagbigay ng 10,000. At inamin niya na hindi niya nilagyan ng pangalan. 10,000. So, inipon niya at nakaabot ng 10,000 ang kanyang offering. Amen? Ordinary lang na tao. Ginamit ng Diyos. Amen? Praise God! Ay marami tayong mga ordinaryong mga miyembro, pero sila ay ginagamit ng Diyos. Amen? Ay magugulat ka, mga kapatid, sa kanilang giving. Oo. Yung naglalaba, ay magugulat ka. 3,000 ang kanyang offering. Ano ba sabi ko? Oo. Nakakatuwa. Oo. Nakakaiyak si kapatid. Amen. Nakapagbigay siya ng ganyan. Na kung titingnan mo ang kanyang trabaho, hindi naman regular ang kanyang trabaho. Pero kaya niya magbigay. Mga kapatid, praise God. Amen. Pwede tayong gamitin ng Diyos. Kaya, don't underestimate the people of God. Pwede silang gamitin ng Diyos. Mayroon nga sa atin walang trabaho. Pero lahat dyan, nilalagyan niya. Nilalagyan niya, lahat. Hanggang sa likod. Mayroon pa sa likod. Amen. Pwede tayong gamitin ng Diyos like David as our ordinary people. Amen? Naku, wala tayong oras. Number two. Baka number 2 na lang. Oo. Number 2. God uses people. Holy people. Amen? Holy people. Amen? In Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, kapatid. Pwede tayong gamitin ng Diyos, kapatid, kahit tayo isang ordinary people, but holy people. Para maglingkod sa Diyos. Amen? Ano yung holy? God's own. Pag tayo naligtas, we are God's own. We are God's. Amen? We are bought with a price. It takes blood of Jesus Christ in the cross of Calvary. Kaya pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kung tayo mamuhay na mayroong kabanalan, kapatid, katanggap-tanggap sa Diyos, ay pwede tayong gamitin ng Diyos sa Kanyang gawain. Amen? God's own. Amen? Wala nang iba na pinaglilingkuran except ang Diyos. Na sit apart niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Like David. Amen? Ano si David? Oo. Si David, mga kapatid, holy people are sincere people.
Hindi siya nagbabago. Amen. Sincero si David. Hindi siya nagbabago kahit anong mga persecution, mga criticism na kanyang hinarap, mga kapatid, sa kanyang kapatid, mula kay Saul na kapatid. Pero siya nagpapatuloy dahil siya ay sincero, kapatid, in the name of God. Amen. Sincero siya. Seryoso siya, mga kapatid. Oo. Kahit sabihin ng kapatid, uwi ka nga doon, pero seryoso siya. Is not a cause. Seryoso ako sa ginagawa ko. Hindi ako nagbibiro. Amen. That's what we need today. Amen. Sincere people. Na seryoso sa gawain ng Diyos. Amen. Bagamat tayo minsan nagbibiruan, pero mga kapatid, para maging masaya, pero mahalaga, tayo ay sincero sa paglilingkod sa Panginoon. That's what we need. Sincerity, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Bakit tayo seryoso sa ating gawain? No? Nakapagod, amen, nakapon. Dire-diretso mula umaga, mula pagising, dire-diretso na. No? Hindi na kami pahinga, dire-diretso na eh. Hanggang inabot na kami ng choir, Sunday school, dire-diretso na, kapatid. Yan ang tumawid ang aso, hindi natin alam. Amen. Dire-diretso na eh. Sobrang pagod na eh. Amen. Bakit tayo sincero ginagawa natin yan? Amen. Na mag-akay ng kaluluwa. Evangelistic meeting every Saturday. Oo. Bakit natin ginagawa yan? It's a tiring, kapatid. Ang layo ng sinundo namin. No? JB ni Fernan. Ang layo. Amen. Bago makarating dito, it takes hours, kapatid. 9:30 kami umalis. Pagdating namin dito, past 11 na. Preaching na ng evangelistic, kapatid. Bakit natin ginagawa yan? Amen? Because we are sincere, kapatid. Seryoso tayo sa ating ginagawa. Bakit? Kasi ang nakasalalay, buhay ng tao. Think about precious young people na dinala natin kahapon. Kasama yung anak ni Brother Bal. May 2 bisita, kapatid. Sabi ko, hindi natin pwedeng underestimate ang 2 batang ito, kapatid. Pwede ito one day gamitin sila ng Diyos dito sa lugar nila, mabahagi ang salita ng Diyos. Think about kung walang salita ng Diyos sa mga batang ito, saan sila pupunta, kapatid? Saan sila patungo? Kung hindi tayo seryoso, kapatid. Mapapahamak ang kanilang buhay sigurado. Amen. Kaya mga kapatid, hindi tayo naglalaro sa gawain ng Diyos, kapatid. Bagamat nakakapagod, pero ginagawa natin, sincero tayo sa ating ginagawa because it talks life. Amen? Ang pinag-usapan, buhay ng tao, kaluluwa ng tao na mapahamak, kapatid, kung wala tayong gagawin sa kanila. Amen? Yan ang kailangan natin, kapatid. What we need is not only sincere people, mga kapatid, what we need is surrendered people. Amen? They surrendered their lives to God. Amen? Sa kami ng Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Surrendered. Amen? People ang kailangan natin. Oo. Handang mag-surrender sa Panginoon. Amen? Ang bisis na tayo nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Amen? Bakit tayo nag-surrender sa Panginoon? Dahil na-revive tayo sa mensahe. Pero mga kapatid, yan po ang kailangan natin. Surrendered life. No matter what the cost. Katulad ni David, kapatid. Hindi siya nagbabago sa kanyang plano, kapatid, to fight the Philistine. No? Sincero siya. Surrendered life na siya. Amen? He is willing to rest his life. Sipin mo yan, kapatid. Hindi madali,
kalabanin mo yung si Goliath. Hindi madali yan. Buhay ang kasalalay sa'yo dyan. Between life and death lang yan. Amen? No. Dalawang bagay lang. To kill or be killed. Yan ang ano yan. To kill or be killed. Dalawa lang pagpilian niya. Kapatid. But, he surrendered his life to the service to the Lord. Because he is holy people. Anong holy people? Binigay niya na ang kanyang buhay para sa Panginoon. Yan ang holy. God's own. Amen? Holy people. God's own. Amen? Holy nation. God's own nation. Israel. Holy Scripture. Diyos ang may-ari ng salita ng Diyos. Kanyang salita. Amen? That's what we need today. God uses ordinary people. God uses holy people to serve the Lord. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon ng dalawang pinaglilingkuran. We cannot serve two masters. Amen? Isa lang ating paglingkuran at mahalin Diyos. Love the Lord with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. Isa lang ang ating paglingkuran. Amen? That's what we need. God uses ordinary people. And God uses holy people. Be holy. Oh. Bigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. Kung hindi mo ibigay sa Panginoon, saan? Ang Diyos na ang may-ari ng buhay natin. We are bought with a price, kapatid. Kaya salamat sa buhay ni David. God uses ordinary people and God uses holy people. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. Thank you for the life of David. Ordinary people. Holy people. Surrendered life. Sincere in service. Habang tinutugtog kahit panyaya, if the Lord speak to you, saan mo gamitin ang buhay mo? We have so many giants we face this in this world. We need God. We need the power of God. Hindi kaya ni David magkaroon ng tagumpay kung hindi niya kasama ang Panginoon. Sige po, marami ka mga giant sa buhay, pero pwede kang gamitin ng Diyos. Whatever giants you face today, problems, giant of problems, giant of finances, why not give it to the Lord? Giant of family problem, conflict, bigay mo yan sa Panginoon. Sige po. Kausapin natin ang Diyos. Don't go home without making decision. Pwede kang gamitin ng Diyos. Why not surrender your life to serve the Lord? Sige po. Saan mo yung gamitin ang buhay mo sa... Kung hindi mo gamitin sa Panginoon, saan mo gamitin yan? Sige po. Make commitment to God today. If the Lord speak to you through this message, why not give your life to the Lord in service? Sige po. Usapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, mga
makapangyarihan sa lahat. Thank you, O God, for great may